pamagat, sa dulo ng bahaghari. Ang hangin sa loob ng department store ay malamig, artipisyal, ngunit hindi nito napapawi ang init na nararamdaman ni Althea. Init ng pag-aalala at kaunting pagkasabi. Hawak niya ang isang pares ng itim na leather shoes, ang pinakabagong labas mula sa isang sikat na brand. "Miss, kukunin ko na to, pakibox na lang, please," sabi niya sa saleslady ng men's footwear section. Ang ngiti ay hindi maitago sa kanyang mga labi. Ito ang eksaktong sapatos na paulit-ulit na binabanggit ng boyfriend niyang si Marcos. Regalo niya ito para sa kanilang nalalapit na anniversary. "Excuse me, miss," isang malalim at may otoridad na boses ang pumutol sa kanyang kasiyahan. "Ako ang nauna sa sapatos na yan. Binitiwan ko lang saglit dahil may tinanggap akong importante." Napalingon si Althea. Isang matangkad na lalaki, marahil nasa late 20s o early 30s, ang nakatayo sa likuran niya. Nakasuot ito ng mamahaling business suit na tila hinulma sa katawan. Ang tindig ay pang-boss, ang mukha ay gwapo, matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga matang tila kayang basahin ang iyong iniisip. Ngunit may bahid ng inip at kaunting iritasyon sa mukha nito. "Ay, ganoon po ba?" nahihiyang sabi ni Althea. "Pasensya na, kinuha ko. Hindi ko naman alam na may nauna na pala." Tumingin siya sa saleslady. "Miss, may iba pa kayong stock nito?" Umiling ang saleslady. "Nako, limited edition po kasi yan, ma'am. Last pair na po talaga yan." Bumigat ang pakiramdam ni Althea. Ang hirap pa naman hanapin ito. "Sige, okay lang. Sa inyo na po," malumanay niyang sabi sa lalaki, kahit pa nanlulumo siya sa loob-loob. "Susubukan ko na lang maghanap sa ibang branch o online. Importante kasi to para sana sa boyfriend ko. Anniversary namin." Umaasa siyang baka sakaling maawa ito at ibigay na lang sa kanya. Ngunit tila walang epekto ang kanyang sinabi. Tumingin lang ito sa kanya saglit tapos ay sa saleslady. "Pakibalot na, miss," utos nito. Napanganga si Althea. Walang bakas ng konsiderasyon. Grabe naman, naisip niya. Ang suplado. Gusto niya sanang magtaray pero pinigilan niya ang sarili. "Okay lang, sir. Enjoy the shoes," pilit ang ngiting sabi niya, saka mabilis na tumalikod at lumabas ng seksyon na iyon, dala ang bigat sa dibdib. Gwapo sana, kaso parang bato ang puso, bulong niya sa sarili habang naglalakad palayo. Saan na niya hahanapin ang sapatos na iyon? Si Marcos pa naman, kapag may gusto, dapat masunod. Ayaw niyang masira ang mood nito sa kanilang selebrasyon. Napabuntong hininga si Althea. Kailangan niyang magawa ng paraan. Pag-uwi ni Althea sa maliit na apartment na tinutuluyan niya, agad niyang tinawagan ang matalik na kaibigang si Chloe. "Oh, Thea, napatawag ka? Kamusta ang shoe hunting?" masiglang bati ni Chloe mula sa kabilang linya. Si Chloe ang financial analyst sa isang kilalang kumpanya, praktikal at prangka, pero laging nandyan para kay Althea. "Hay naku, Bes, epic fail," buntong hininga ni Althea. "May nakaagaw. Isang supladong businessman na parang walang pakialam sa mundo." "Ha? Paanong nakaagaw?" Ikinuwento ni Althea ang nangyari. Ang masakit pa, last stock na raw. Limited edition kasi. Naku, yang si Marcos talaga, ang hilig sa mga ganyan. Alam naman niyang medyo gipit ka ngayon. "Sigurado ka bang bibilhin mo pa rin yan online kahit triple ang presyo?" tanong ni Chloe, may halong pag-aalala. Napaupo si Althea sa gilid ng kama. "Kailangan, Bes. Ayokong ma-disappoint siya, lalo na't anniversary namin. Alam mo naman, espesyal tong araw na to para sa amin." "Espesyal nga ba para sa inyo, o para lang sa kanya?" Hindi napigil ang komento ni Chloe. "Thea, hindi sa nakikialam ako, pero hindi mo pa ba nasasabi kay Marcos na tinakwil ka na ng papa mo? Nawala ka ng inaasahang mana? Maubos yang ipon mo sa mga luho niya." Natahimik si Althea. Ang ama niya, si Don Ricardo, isang kilalang negosyante sa probinsya nila, ay mariing tumutol sa relasyon nila ni Marcos. Para kay Don Ricardo, si Marcos ay isang oportunista na walang ibang hangad kundi ang yaman ng kanilang pamilya. Nang ipagpilitan ni Althea ang pagmamahal niya kay Marcos, nagalit ang ama niya. Pinapili siya, si Marcos o ang pamilya. Pinili ni Althea si Marcos. Ang resulta, pinalaya siya at tinanggalan ng lahat ng financial support.
Hindi na niya kailangang malaman, Chloe, mahinang sabi ni Althea. Baka sisihin pa niya ang sarili niya. Ayokong mag-alala siya na dahil sa kanya, nagkaganito kami ni Papa. Pero siya naman talaga ang dahilan, giit ni Chloe. Dea, mahal mo si Marcos, naiintindihan ko. Pero sana naman, isipin mo rin ang sarili mo. Mag-iisang taon na kayo, pero parang ikaw lang lagi ang nagsasakripisyo. Mahal niya ako, Chloe. At mahal ko siya. Sana maintindihan mo, halos pakiusap ni Althea. Bumuntong hininga si Chloe. Sige na. Basta, nandito lang ako para sa'yo, okay? Kung ano man ang desisyon mo, suportado kita, kahit paminsan gusto kitang sakalin. Napangiti si Althea. Salamat, Bes. Sige na, hahanapin ko na online yung sapatos. May meet up pa ako mamaya sa seller. Mag-iingat ka. At Dea, seryosong dagdag ni Chloe, sa anniversary nyo, wag mong ibigay lahat, ha? Lalo na yung perlas ng silanganan mo. Siguraduhin mo munang deserving siya. Namula si Althea. Alam niya ang tinutukoy ni Chloe. Matagal nang ang hinihingi ni Marcos sa kanya ang iipatunay ng pagmamahal niya. 1 taon na naman kami, Chloe. Baka maghanap pa siya ng iba kapag hindi ko pa siya pinagbigyan. Hi, Althea. Bahala ka. Basta, sana wag kang magsisi. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Althea ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap. Hindi nagtagal, nakakita siya ng seller, ngunit gaya ng inaasahan, halos triple ang presyo. Nag-alinlangan siya, pero nanaig ang kagustuhan niyang mapasaya si Marcos. Nag-agree sila sa meet-up. Kinagabihan, pagkatapos makuha ang sapatos mula sa online seller, dumiretso si Althea sa isang mamahaling hotel sa Makati kung saan sila magse-celebrate ni Marcos. Nagpa-reserve na siya ng kwarto, ginastusan ang lahat para maging perpekto ang gabi nila. Hello, baby. Sorry, na-traffic ako. Paakyat na ako sa room natin. Bye, mabilis niyang sabi kay Marcos sa telepono. Nagmamadali siyang tumakbo papuntang elevator, bit-bit ang paper bag ng sapatos at ang kanyang handbag. Sa pagmamadali, hindi niya napansin ang isang lalaking palabas ng kabilang elevator at nabunggo niya ito. Ay, tili niya, akmang matutumba. Ngunit mabilis ang mga kamay ng lalaki. Nahapit nito ang kanyang baywang, at sa halip na sa sahig, sa matipunong dibdib nito siya sumubsob. Aray, daing ni Althea, napahawak sa noo niyang tumama sa matigas na dibdib. Ang bango ng pabango nito, amoy mamahalin, parang pinaghalong sandalwood at citrus, ay biglang pumasok sa kanyang ilong. Are you okay, miss? Tanong ng lalaki, ang boses ay pamilyar. Agad niyang inangat ang mukha. Nanlaki ang mga mata niya. Ikaw? Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang supladong lalaki sa department store kanina. Ang nakaagaw niya sa sapatos. Kumunot ang noo ng lalaki, tila sinusuri siya. It's you again. Anong ginagawa mo dito? Don't tell me, you're stalking me para sa sapatos. May bahid ng pang-aasar sa tono nito, pero may kaunting isi na ngayong gumuhit sa labi nito, na sa tingin ni Althea, ay lalo lang nagpadagdag sa angas nito. Excuse me. Stalking you? Bakit? Sino ka ba para i-stalk? Iritableng sagot ni Althea. Biglang naalala ang pagkasuplado nito kanina. At saka, pwede mo na akong bitawan? Medyo awkward na. Napansin niyang nakahawak pa rin ito sa bewang niya. Binitiwan siya nito pero hindi agad lumayo. So, coincidence lang pala. Mag-celebrate din kayo ng anniversary ng boyfriend mo rito. Tumaas ang isang kilay nito. Bakit, masama ba? Pilit niyang pinatatag ang boses, kahit pa medyo nailang siya sa lapit nila. Ang mga mata nito ay tila ng usisa. Not at all. It seems we have a lot in common today, miss. Iniabot nito ang kamay. You said the way, I'm Sander. Sander Imperial. Nag-alinlangan si Althea, pero tinanggap din ang kamay nito. Althea. Althea Sandoval. Ang kamay ni Sander ay mainit at malaki, at ang pagkakahawak nito ay matatag. May kung anong kuryente siyang naramdaman sa simpleng pagdampi ng kanilang mga balat. Althea. Nice name, sabi ni Sander, at sa pagkakataong ito, parang mas sincero na ang ngiti nito. Mukhang pareho tayo ng floor na pupuntahan.
Itinuro nito ang indicator ng elevator na kapareho ng floor na tinukoy ni Marcos. Pumasok sila sa elevator. Ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi o baka sa pandinig lang ni Althea dahil sa kaba. Naamoy niya ulit ang pabango ni Xander at hindi niya maiwasang mapaisip kung gaano ito kaiba kay Marcos. Si Marcos, simple lang ang gusto, samantalang itong si Xander, halatang sanay sa luho. You seem to love your boyfriend very much, biglang sabi ni Xander, nakatingin sa salamin ng elevator pero alam ni Althea na siya ang tinutukoy. Handa kang makipag-agawan ng sapatos para sa kanya. Naman, mabilis na sagot ni Althea. Mahalaga siya sa akin. Ngunit sa sarili niya, parang may kulang sa sinabi niya. Parang hindi buo ang paniniwala niya. He's a lucky guy. Sana, ganoon din siya sa'yo. May kung anong laman ang sinabi ni Xander na hindi maintindihan ni Althea. Nang bumukas ang pinto ng elevator, halos takbuhin ni Althea ang paglabas. Sige, mauna na ako, sabi niya, hindi na lumingon. Good luck sa celebration niyo, Althea, pahabol ni Xander. Sana maging masaya kayo. Hindi na sumagot si Althea. Nagmamadali niyang hinanap ang room number na binigay ni Marcos. Pagpasok niya, naabutan niyang prenteng nanonood ng gihi si Marcos, naka-4 pa. Baby, you're here. Ang tagal mo naman, sabi ni Marcos, hindi man lang tumayo para salubungin siya. Sorry, na-traffic nga. Pero heto na. Inilabas ni Althea ang paper bag na may sapatos at iniabot kay Marcos. Happy anniversary, babe. Binuksan ito ni Marcos at kumislap ang mga mata. Wow! Ito na iyon. Ang galing mo talagang humanap, babe. Mahal to, di ba? Okay lang, para sa'yo, nakangiting sabi ni Althea. Masaya na natuwa si Marcos. Nagpa-reserve na rin ako ng dinner natin sa restaurant sa baba. Great! Pero bago yan, sabi ni Marcos, hinila si Althea palapit at niyakap. May isa pa akong gustong regalo. Nagsimula itong humalik sa kanyang leg. Alam ni Althea ang ibig sabihin nito. Ito na yung hinihintay ni Marcos. Napapikit siya. Para sa anniversary namin. Para maging masaya siya. Ang gabing iyon ay hindi naging kasing romantiko ng inaasahan ni Althea. Pagkatapos ng iregalot niya kay Marcos, tila mas naging abala pa ito sa cellphone kaysa sa kanya. Ang dinner nila ay mabilis lang, at pabalik sa kwarto, mas marami pa itong reklamo tungkol sa trabaho kaysa papuri sa effort ni Althea. Kinabukasan, habang nag-aayos si Althea ng gamit nila para mag-check out, naramdaman niya ang panlalamig ni Marcos. Marcos, may problema ba tayo? Tanong niya. Wala naman, sagot ni Marcos, hindi tumitingin sa kanya. Siguro, mabuti pa umuwi ka na muna sa inyo. Magpapalamig lang muna ako ng ulo. Ha? Bakit? Ayoko, Marcos. Dito lang ako sa'yo. Ayoko nang umuwi sa amin, alam mo yan. Naguguluhan si Althea. Biglang tumingin si Marcos sa kanya, malamig ang mga mata. Bakit? Kasi pinalayas ka na ng papa mo. Kasi itinakwil ka na niya, di ba? Yun ba ang ayaw mong aminin sa akin, Althea? Natigilan si Althea. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano mo nalaman? So, totoo nga. Wala ka talagang balak sabihin sa akin, tumaas ang boses ni Marcos. Pumunta ako sa inyo kahapon, Dea. Kakausapin ko sana si Don Ricardo, hihingi ng basbas. Pero alam mo kung anong nalaman ko. Galit na galit siya sa akin. Itinakwil ka raw niya dahil sumama ka sa akin. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi ako pumayag na tumira ka sa apartment na yun. Naiiyak na lumapit si Althea. Marcos, I'm sorry. Hindi ko sinabi kasi ayokong sisihin mo ang sarili mo. Pinapili ako ni Papa. Siya o ikaw. Pinili kita. Pinili mo ako, pero anong kapalit? Tinanggalan ka ng mana, di ba? Tanong ni Marcos, may diin sa bawat salita. Tumango si Althea, humihikbi. Pero okay lang sa akin. Ang importante, magkasama tayo. Wala akong pakialam sa pera ni Papa. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marcos. Wala kang pakialam? Pero ako, meron. Ano pang silbi mo sa akin kung wala ka namang mamanahin? Kung wala kang pera?
Hindi makapaniwala si Althea sa narinig. Marcus, ang sabi mo mahal mo ako. Mahal kita noong akala ko mayaman ka pa. Noong akala ko may aasahan ako sa'yo. Pero ngayon wala na. Wala ka ng silbi. Kaya break na tayo. Malamig na sabi ni Marcus. Bibigyan kita ng 1 oras para mag-impake. Pagbalik ko, dapat wala ka na sa apartment ko. Maliwanag. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Marcus, sigaw ni Althea, nanginginig sa galit at sakit. Iniwan ko ang lahat para sa'yo. Tinalikuran ko si Papa, ang buhay ko, dahil pinili kita. Tapos pera lang pala ang habol mo? Pera lang. At kung itatakwil ka lang din naman ng tatay mo, anong aasahan ko sa'yo? Walang emosyong sabi ni Marcus. Hindi na napigilan ni Althea ang sarili. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marcus. How dare you? Ibinigay ko sa'yo lahat. Pati ang sarili ko, ibinigay ko kagabi. Tapos iwan mo lang ako ng ganito. Umiiyak na sumbat niya. Hinawakan ni Marcus ang namumulang pisngi pero ngumisi lang. Hindi ko sinabing ibigay mo lahat, lalo na iyong mana mo. Hindi kita kailangan kung wala yun. Kaya magkalimutan na tayo. Umalis ka na. Tumalikod dito at naglakad palabas ng kwarto. Marcus! Wait, humahagulgol na sigaw ni Althea. Hinabol niya ito palabas ng hotel. Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Marcus na pasakay sa isang mamahaling kotse. May babaeng sumalubong dito, maganda, mukhang mayaman, at hinalikan pa ni Marcus sa lobby bago sila umalis. Marcus! Ang kapal ng mukha mo. Manloloko ka, sigaw ni Althea, tumatakbo, hinahabol ang papalayong kotse, pero huli na. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nanghihina siyang napaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak, hindi alam kung saan pupunta. Sa sobrang paghihinagpis, hindi niya napansin ang isang itim na SUV na mabilis na paparating. Huli na nang makita ng driver si Althea. Nagpreno ito ng malakas, gumawa ng nakabibinging ingay, ngunit nabangga pa rin si Althea. Tumilapon siya at nawalan ng malay. Ang huli niyang nakita bago magdilim ang kanyang paningin ay isang pamilyar na mukha na nag-aalalang nakadungaw sa kanya. Sixander. Nagising si Althea sa isang puting kwarto. Amoy gamot. Ospital. Masakit ang buong katawan niya, lalo na ang ulo. Gising ka na pala. Isang boses ang narinig niya. Sixander, nakaupo sa tabi ng kama, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Kumusta ang pakiramdam mo? Xander. Anong nangyari? Nasaan ako? Nahihirapang tanong ni Althea. Nasa ospital ka. Ako ang nakabangga sa iyo, mahinang sabi ni Xander. I'm so sorry, Althea. Hindi kita napansin agad. May kausap ako sa phone. Si Marcus T. Naalala ni Althea ang lahat. Muling namasa ang kanyang mga mata. Huwag mo na muna siyang isipin, sabi ni Xander. Ang importante, ligtas ka na. Dumating ang doktor. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, kinausap nito si Xander sa labas ng kwarto. Nang bumalik si Xander, iba na ang ekspresyon nito. Seryoso at may kung anong hindi maintindihan ni Althea. Althea, simula ni Xander, umupo ulit sa tabi niya. May kailangan kang malaman. Ano iyon? Kinakabahang tanong ni Althea. Huminga ng malalim si Xander. The doctor said you're out of danger. Pero, Althea, you're pregnant. Mga 3 linggo na. Para siyang binuhusan ng malamig na yelo. Buntis? Kay Marcus? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanya? Napahawak siya sa tiyan niya. Ang anak nila ni Marcus. Ang anak na hindi na makikilala ang ama. Humagulgol si Althea. Niyakap siya ni Xander. Isang yakap na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa kabila ng lahat. It's okay. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Sa mga sumunod na araw, si Xander ang nag-asikaso kay Althea. Siya ang kumausap sa mga doktor, siya ang nagbayad ng hospital bills. Nalaman din niyang tinawagan ni Xander si Chloe at agad naman itong dumating. Bes, anong gagawin ko? Umiiyak na tanong ni Althea kay Chloe nang sila na lang ang naiwan sa kwarto. Hindi ko alam, Thea.
Pero isa lang ang sigurado ko, wag mong hahabulin ang gagong Marcus na yon, matigas na sabi ni Chloe. At itong si Xander, mukhang mabait naman. Pero bakit niya to ginagawa? Yun din ang tanong sa isip ni Althea. Bakit nga ba? Nang makalabas si Althea ng ospital, wala siyang ibang mauwian, kundi ang dati niyang apartment. Si Xander ang naghatid sa kanya. Bago umalis, may sinabi ito. Althea, alam kong mahirap to para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na handa akong panagutan ka. Handa akong akuin ang responsibilidad sa magiging anak mo. Natulala si Althea. Ano? Pakakasalan kita, Althea, seryosong sabi ni Xander. Para sa bata. Para magkaroon siya ng buong pamilya. Hindi alam ni Althea ang sasabihin. Isang lalaking halos hindi niya kilala, na nakaaway niya lang dahil sa sapatos, na nakabangga sa kanya, ay nag-aalok ngayon ng kasal. Para sa anak na hindi naman ito kadugo. Pag-isipan mo, Althea. Hindi kita minamadali. Pero sana, bigyan mo ng konsiderasyon ang alok ko. Para sa kinabukasan ng anak mo. Naiwang tulala si Althea. Ang buhay niya, sa isang iglap, ay nagbago ng husto. Mula sa pagiging isang babaeng umiibig, naging biktima ng panloloko, at ngayon, isang ina na may inaalok na kasal ng isang halos estranghero. Sa mga sumunod na linggo, regular na dumadalaw si Xander kay Althea. Nagdadala ng pagkain, mga prutas, mga gamit para sa buntis. Sinasamahan siya sa check-up sa OB-GYN. Unti-unti, nakikilala ni Althea si Xander. Nalaman niyang isa itong CEO ng isang malaking real estate company, ang Imperial Holdings. Nalaman niyang may ex-fiance ito na niloko rin siya, kaya naunawaan daw nito ang pinagdadaanan ni Althea. Hindi mo kailangang gawin to, Xander, sabi ni Althea isang araw habang kumakain sila ng niluto nitong sinigang. Malaki na ang naitulong mo. Gusto kong gawin to, Althea, sabi ni Xander, tinititigan siya. At hindi lang para sa bata. Para na rin sa'yo. May kung anong kumislap sa mga mata ni Xander na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Althea. Sa kabila ng pagiging kisupladok nito noong una, nakikita niya ngayon ang kabutihan at sinseridad sa mga kilos nito. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Althea ang lumalaki niyang tiyan sa salamin, naisip niya ang alok ni Xander. Ang anak niya. Kailangan nito ng ama. At si Xander, sa maikling panahon, ay naipakita na nito na kaya niyang maging responsable. Tinawagan niya si Chloe. Bes, anong gagawin ko? Si Xander, seryoso talaga siya. Thea, minsan lang dumating ang mga ganyang lalaki. Yung handang sumalo sa'yo kahit hindi naman niya kasalanan. Siguro, sane na yan. Malay mo, siya na pala yung right mo, dumating lang sa very unconventional na paraan, sabi ni Chloe. Kinabukasan, nang dumalaw si Xander, may desisyon na si Althea. Xander, simula niya, kinakabahan. Tinatanggap ko na ang alok mo. Nakita niya ang kislap ng saya sa mga mata ni Xander. Ngumiti ito, isang iting abot hanggang tenga. Talaga, Althea. You won't regret this, I promise. Lumuhod si Xander sa harap niya, may kinuha sa bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan nito. Isang simpleng diamond ring ang laman. Althea Sandoval, will you marry me? Naiiyak na tumango si Althea. Yes, Xander. I will. Isinuot ni Xander ang singsing sa daliri niya. Tamang-tama. Para bang doon talaga ito nakalaan. Ang hindi alam ni Althea, ang gabing iyon sa hotel, noong pareho silang lasing at bigo sa kani-kanilang mga relasyon, ay hindi lang simpleng pag-uusap ang nangyari sa pagitan nila ni Xander sa isang lounge na inokupa nito. May nangyari pa, isang bagay na pareho nilang kinalimutan dahil sa kalasingan. Isang sikreto na si Xander lang ang nakakaalam, at malakas ang kutob niyang siya ang tunay na ama ng dinadala ni Althea. Ngunit pinili niyang itago muna ito. Gusto niyang pakasalan siya ni Althea, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa unti-unting pagtitiwala at marahil, pagmamahal na nabubuo sa pagitan nila. Ang paghahanda sa kasal ay mabilis. Isang simpleng civil wedding lang ang gusto ni Althea, pero si Xander, gusto nitong bigyan siya ng disenteng kasal. Isang garden wedding, kasama ang malalapit na kaibigan at pamilya. Speaking of pamilya, ipinakilala ni Xander si Althea sa kanyang mga magulang,
sina Don Gregorio at Doña Esmeralda Imperial. Sa simula, may pag-aalinlangan ang mga ito, lalo na't buntis si Althea sa iba, sa pagkakaalam nila. Pero nang makita nila ang determinasyon ni Xander at ang kabaitan ni Althea, unti-unti rin silang napalapit dito. Si Don Ricardo naman, ama ni Althea, ay nagulat nang malaman ang tungkol sa kasal. Hindi niya kilala si Xander, pero nang magkausap sila, at nang makita nito kung gaano karesponsable at kaseryoso si Xander kay Althea at sa magiging apo nito, unti-unti ring lumambot ang puso niya. Nagsisisi siya sa ginawa niyang pagtataboy kay Althea. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligayahan ng anak. Sa araw ng kasal, habang naglalakad si Althea sa isle, suot ang isang eleganteng puting bestida na nagtatago sa kanyang 4 na buwang tiyan, hindi niya maiwasang maluha. Sa dulo ng isle, naghihintay si Xander, gwapong-gwapo sa suot nitong barong. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pangako. "I, Xander Imperial, take you, Althea Sandoval, to be my lawfully wedded wife. I, Althea Sandoval, take you, Xander Imperial, to be my lawfully wedded husband. Nang magpalitan sila ng T.A.Do., alam ni Althea na tama ang naging desisyon niya. Sa resepsyon, nilapitan siya ng kanyang ama. "Anak, patawarin mo si Papa, ha? Sana maging masaya ka." Niyakap siya ni Don Ricardo. "Okay na po yun, pa. Ang importante, nandito kayo ngayon," sagot ni Althea, masaya. Si Chloe naman ay hindi magkamayaw sa tuwa. "Sabi ko sa'yo, Bes, may darating na mas better. At ang yomi pa ng asawa mo." Chloe, saway ni Althea, pero natawa na lang. Nang gabing iyon, sa bago nilang bahay, isang magandang bahay na regalo ni Xander, habang nakahiga sila sa kama, niyakap ni Xander si Althea mula sa likod. "Thank you, Althea," bulong nito. "Thank you for marrying me. Thank you rin, Xander. For everything." Humarap si Althea dito. "Xander, alam kong hindi mo anak to, pero..." Pinuto ni Xander ang sasabihin niya sa isang halik. Isang halik na puno ng pagmamahal. "Althea, may kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal ko na tong gustong sabihin." Kinabahan si Althea. "Ano iyon?" Huminga ng malalim si Xander. "Naaalala mo yung gabi sa hotel? Yung pareho tayong lasing?" Tumango si Althea. "Hindi lang tayo nag-usap noon, Althea. May nangyari sa atin. Sa sobrang kalasingan natin, pareho nating nakalimutan. Pero ako, unti-unti kong naalala. At malakas ang kutob ko, Althea, malakas ang kutob ko na ako ang ama ng dinadala mo." Natigilan si Althea. Ang mga eksenang malabo sa isip niya, ang mga pira-pirasong alaala ng gabing iyon biglang nagkaroon ng linaw. Ang init, ang mga halik, ang mga haplos. Si Xander. Ibig sabihin ni Althea. Nagpa-test ako nang hindi mo alam, noong mga unang linggo mo pa lang. Kinuha ko yung sample mo sa ospital. At ang resulta positive. Ako ang ama. Napaiyak si Althea, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa halo-halong emosyon. Saya, gulat, pagtataka. Bakit hindi mo sinabi agad?" "Dahil gusto kong pakasalan mo ako, hindi dahil obligasyon. Gusto kong mahalin mo ako bilang ako, hindi bilang ama lang ng anak mo." Hinaplos ni Xander ang kanyang pisngi. "Althea, mahal na kita. Mahal na mahal. Mahal na rin kita, Xander," humihikbing sagot ni Althea. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Mahal na mahal." Ang mga sumunod na buwan ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Si Xander ay isang napakamaalagang asawa. Sinisigurado nitong hindi napapabayaan si Althea. Mas excited pa ito sa pagbili ng mga gamit para sa kanilang baby Imperial. Nang isilang ni Althea ang isang malusog at napakagwapong sanggol na lalaki, walang pagsidlan ang kaligayahan nilang dalawa. Pinangalanan nila itong si Alexander Ricardo Imperial V, o TGEK for short. Kamukhang-kamukha ni Xander. Ang daya naman, pabirong sabi ni Althea isang araw, habang pinagmamasdan nila si Ii na natutulog. "Ako ang nagdala ng 9 na buwan tapos kamukha mo." Natawa si Xander. "Okay lang yan, mahal. Sa susunod nating anak, sisiguraduhin nating kamukha mo na. Para may mini Althea naman tayo." Niyakap niya ito at hinalikan sa noo. Susunod agad, natatawang tanong ni Althea.
Naman, gusto ko ng basketball team, biro ni Xander. Napuno ng tawanan at pagmamahalan ang kanilang tahanan. Si Marcus. Nakarma na ito. Nalaman ni Althea mula kay Chloe na ang babaeng ipinalit sa kanya ni Marcus ay isa palang scammer at nadamay si Marcus sa mga kaso nito. Ngayon, pareho silang nabubulok sa kulungan. Para kay Althea, ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay sulit. Dahil sa dulo ng lahat ng iyon, natagpuan niya ang kanyang sariling bahaghari, isang pag-ibig na totoo, isang pamilyang buo, at isang kaligayahang hindi niya akalaing makakamit pa niya. Sa piling ni Xander at ng kanilang anak na si Ii, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at ang tunay niyang tahanan. Ang mga salitang binitiwan ni Xander ay tila mga alon na humampas sa diwa ni Althea. Ako ang ama. Paulit-ulit iyong umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng mga pira-pirasong alaala ng gabing iyon sa hotel, ang init ng mga yakap, ang lasa ng mga halik na nalunod sa alak at kalungkutan. Si Xander. Hindi si Marcus. Napahawak si Althea sa kanyang bibig, ang mga luhay muling bumalong sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng pait o pagsisisi, kundi luha ng isang di maipaliwanag na emosyon, gulat, ngunit maihalong saya at isang malalim na pagkaunawa. Xander D. Ang tanging nasabi niya, ang boses ay garalgal. Hinawakan niya ang kamay ng asawa, ang kamay na laging nakaagapay sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hinaplos ni Xander ang pisngi ni Althea, pinupunasan ang mga luhang patuloy sa pagdaloy. Ang mga mata nito'y puno ng sinseridad at kaunting pangamba. Natakot ako, Althea. Natakot akong baka isipin mong ginagamit ko lang ang bata para mapalapit sa'yo. Natakot akong baka tanggihan mo ako kung malaman mong may obligasyon ako sa'yo. Gusto kong piliin mo ako dahil mahal mo ako, hindi dahil kailangan mo ako o dahil ako ang ama ng dinadala mo. Ang pag-amin ni Xander ay tila isang mabigat na tinik na nabunot sa dibdib ni Althea. Ang mga katanungan niya tungkol sa kakaibang koneksyon nila, ang di maipaliwanag na pagkakomportable niya kay Xander, kahit sa sandaling panahon pa lang silang magkakilala, ay unti-unting nagkakaroon ng kasagutan. Pero ang ICT test paano, naguguluhang tanong ni Althea. Noong nasa ospital ka pagkatapos ng aksidente, paliwanag ni Xander, ang boses ay malumanay. Nang malaman kong buntis ka, malakas na talaga ang kutob ko. Kinausap ko ang isang katiwala kong staff sa ospital, kumuha sila ng blood sample mo para sa ibang tests, at isinama na roon ang para sa paternity. It was a long shot, desperate move, pero kailangan kong malaman. Nang lumabas ang resulta doon ko na naintindihan ang lahat. Ang tadhana, Althea. Tila pinaglalaruan tayo, pero sa huli, tayo pa rin ang pinagtagpo. Niyakap ni Althea si Xander ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang init at ang pamilyar na amoy na ngayon ay nagdudulot sa kanya ng higit na kapanatagan. Hindi ako makapaniwala, Xander. Ang lahat ng ito parang panaginip. Pero totoo ito, mahal ko, bulong ni Xander, hinahaplos ang kanyang buhok. Totoong totoo. At ang batang ito, idinampi ni Xander ang kanyang kamay sa tiyan ni Althea, ay simbolo ng ating pag-ibig, kahit pa nagsimula ito sa hindi inaasahang paraan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang bigat na nararamdaman niya tungkol sa pagiging anak ni Dee kay Marcus ay biglang naglaho, napalitan ng isang kakaibang saya. Ang anak nila ni Xander. Ang bunga ng isang gabing puno ng kalituhan, ngunit nag-ugat pala sa isang koneksyong mas malalim pa sa kanilang inaakala. Mahal kita, Xander Imperial, sabi ni Althea, tinitingnan ang asawa ng may bagong paghanga at pagmamahal. At mas minahal pa kita ngayon dahil sa katapatan mo, kahit pa nahirapan kang sabihin. Mahal na mahal din kita, Althea Sandoval Imperial, sagot ni Xander, at isang matamis na halik ang muling nag-ugnay sa kanilang mga labi, isang halik na nagsaselyo sa kanilang mga pangako at sa katotohanang sila ang itinakda para sa isa't isa. Kinabukasan, ang umaga ay sumikat na may dalang bagong pag-asa at kalinawan para kina Althea at Xander. Ang bigat ng sikreto ay napawi na, napalitan ng mas matibay na pundasyon para sa kanilang pagsasama. Habang nag-aalmusal sila sa kanilang maliwanag at maaliwalas na dining area, hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Althea. Pinagmamasdan niya si Xander habang ito'y nagtitimpla ng kape, ang simpleng kilos nito ay nagdudulot ng kakaibang kilig sa kanya. Mukhang masaya ang umaga ng Iris Imperial ko
puna ni Xander, may mapanuksong ngiti. Sobra, sagot ni Althea. Parang nabunutan ako ng 10 toneladang tinik sa dibdib. Ikaw ba, kumusta ang tulog ng isang ama na finally, alam na ng asawa niya ang totoo? Umupo si Xander sa tabi niya, inabot ang isang tasa ng mainit na tsokolate kay Althea. Masarap. Masarap sa pakiramdam na wala na akong itinatago sa'yo. At masarap isipin na ang anak natin ay talagang anak natin. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Althea. Si Chloe. Hello, Bes, masiglang bati ni Althea. Uy, Yemres Imperial. Kamusta ang unang umaga bilang may bahay? May breakfast in bed ba dyan, kancho ni Chloe? Napatawa si Althea. Baliw ka talaga. Okay naman. Actually, Bes, may gusto akong ikwento sa'yo. Isang malaking balita. Oh, ano yan? Buntis ka na naman? Teka, kasal pa lang kayo kagabi ah. Hindi yun, natatawang sabi ni Althea. Tungkol kay Vivi at kay Xander. Ikinuwento ni Althea ang lahat ng nalaman niya kagabi. Sa kabilang linya, natahimik si Chloe saglit, tapos ay isang malakas na waaat ang narinig ni Althea. Seryoso ka, Thea? Si Xander talaga ang ama? Oh, my gosh. Kaya pala parang may something na sa inyo noon pa lang sa hotel. Ang tadhana nga naman, mapaglaro. Bes. Ang galing, no? Parang teleserye lang. Teleserye na happy ending naman. Naku, Thea, sobrang saya ko para sa'yo. Deserve mo yan. Deserve niyo ni Xander ang isa't isa. Punong-puno ng tuwa ang boses ni Chloe. So, ano ng plano? Paano si Don Ricardo? At ang mga Imperial? Kakausapin namin sila. Sa tingin ko, mas matutuwa sila, lalo na si Papa. Pagkatapos ng tawag kay Chloe, nagkatinginan sina Althea at Xander. Ready ka na bang harapin ang mga pamilya natin? Tanong ni Xander. Tumango si Althea. Kasama kita, kaya handa ako. Ang unang pinuntahan nila ay si Don Ricardo. Sa mansyon ng mga Sandoval sa probinsya, sinalubong sila ng matandang Don na may ngiti sa mga labi. Matagal na nitong tanggap si Xander, lalo na't nakikita niya ang kaligayahan sa mga mata ng anak. Sa study room ni Don Ricardo, habang nagkakape, sinimula ni Xander ang pagpapaliwanag. Kalmado, ngunit may diin. Ikinuwento niya ang tungkol sa gabing iyon sa hotel, ang kanilang kalasingan, ang hindi nila maalalang pangyayari, ang kanyang mga hinala, at ang resulta ng test. Si Don Ricardo ay tahimik lang na nakikinig, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Althea at Xander. Nang matapos si Xander, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Kung ganoon, sabi ni Don Ricardo, tumingin kay Althea na may halong pagtataka at saya, ang apo ko ay tunay na apo ko sa inyong dalawa. Tumango si Althea, naluluha. Opo, Papa. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Don Ricardo. Tumayo ito at niyakap ng mahigpit si Althea. Pagkatapos ay si Xander. Salamat sa Diyos. Akala ko, ang apo ko ay bunga ng isang pagkakamali ng nakaraan. Ngunit ngayon, alam kong siya ay simbolo ng isang pag-ibig na sinubok, ngunit itinadhana. Tumingin siya kay Xander. Iho, lalo kang tumaas sa paningin ko. Hindi lang dahil sa pag-ako mo ng responsibilidad na akala mo ay sa iba, kundi dahil sa katapatan mo at sa pagmamahal mo sa aking anak. Nakahinga ng maluwag sina Althea at Xander. Ang pagtanggap ni Don Ricardo ay napakahalaga para sa kanila. Sunod nilang hinarap ang mga Imperial. Sa isang family dinner na inihanda ni Doña Esmeralda, muling ikinuwento ni Xander ang lahat. Ang mga magulang ni Xander, sina Don Gregorio at Doña Esmeralda, ay una ring nagulat. Ngunit nang mapagtanto nila ang implikasyon nito, na ang kanilang unang apo ay tunay na dugo ng mga Imperial, ang kanilang saya ay hindi maikakaila. Ibig sabihin, ang batang ito ay talagang Imperial, masayang bulalas ni Doña Esmeralda, niyakap si Althea. Oh, Hija, lalo kaming natutuwa para sa inyong dalawa. This is wonderful news. Si Don Gregorio naman ay tinapik sa balikat si Xander. Well done, son. You handled this with integrity. We are proud of you, and we are very happy to welcome Althea and our grandchild fully into our family. Ang gabi ay napuno ng tawanan, pag-alala sa mga nakakatawang pangyayari, at pagpaplano para sa pagdating ni Ivy.
Ang balita ay lalong nagpatibay sa ugnayan ng dalawang pamilya. Ang mga sumunod na buwan ng pagbubuntis ni Althea ay lumipas ng mas payapa at masaya. Wala nang anino ng pag-aalinlangan. Si Xander ay laging nasa tabi niya, mas maalaga at mas protective pa kaysa dati. Gabi-gabi, kinakausap nito ang tiyan ni Althea. "Hello, baby the bulong ni Xander, nakadikit ang tenga sa tiyan ni Althea. "Daddy's here. Alam mo ba, sobrang excited na kami ni Mommy na makita ka. Maging mabait ka dyan sa loob, ha? Huwag mong pahirapan si Mommy." Napapangiti si Althea sa tuwing ginagawa iyon ni Xander. Ang iisupladong businessman na nakilala niya sa department store ay isa na ngayong mapagmahal na asawa at sabik na ama. Nag-organisa si Chloe, kasama si Doña Esmeralda, ng isang engranding baby shower para kay Althea. Dumating ang lahat ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Ang mga regalo ay bumuhos at ang venue ay napuno ng mga dekorasyong asul at puti. Sa baby shower, hindi maiwasang maalala ni Althea ang pinagdaanan niya. Mula sa sakit ng pagtataksil ni Marcus, hanggang sa takot at kawalan ng pag-asa, at ngayon, napapaligiran siya ng mga taong nagmamahal sa kanya at sa kanyang anak. Tumingin siya kay Xander na masayang nakikipag-usap sa mga bisita, ang mga mata nito ay laging sumusulyap sa kanya, tinitiyak na okay siya. "Salamat," bulong ni Althea sa sarili. "Salamat sa lahat ng biyaya." Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa kanilang sala, naramdaman ni Althea ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Napahawak siya rito, napadaing. "Althea, anong nangyayari? Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Xander, agad na lumapit. Masakit. "Xander, parang manganganak na yata ako." Ang dating kalmadong si Xander Imperial ay biglang nataranta. Pero mabilis din itong nakabawi. Binuhat niya si Althea, kinuha ang naka-empake ng hospital bag, at mabilis silang nagtungo sa ospital. Ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay ay nalalapit na. Ang biyahe papuntang ospital ay tila isang eksena mula sa pelikula para kay Xander. Ang bawat segundo ay parang isang oras, ang bawat daing ni Althea ay tila isang kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Kahit anong paghahanda ang ginawa niya, ang pagbabasa ng mga libro tungkol sa panganganak, ang pakikinig sa mga payo ng doktor at ng kanyang ina, ay hindi sapat para ihanda siya sa aktwal na sandaling ito. "Kumalma ka, mahal," sabi ni Althea sa gitna ng paghinga ng malalim, sinusubukang sundin ang mga natutunan nila sa Lamais class. "Kailangan mong mag-focus sa pagdadrive." Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Xander. "Paano ako kakalma, Althea? Naririnig kitang nasasaktan," halos nanginginig na sabi ni Xander, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Napangiti si Althea sa kabila ng sakit. "Kaya ko to, kaya natin to, basta, dalhin mo lang ako sa ospital ng ligtas." Pagdating nila sa emergency room, mabilis silang inasikaso. Si Althea ay agad na dinala sa delivery room. Si Xander, pagkatapos mag-ayos ng ilang papeles, ay sumunod agad, suot ang hospital gown at cap, handang samahan ang asawa sa bawat hakbang. Ang mga oras sa loob ng delivery room ay puno ng tensyon, sakit, at hindi matatawarang pag-asa. Si Xander ay hindi umalis sa tabi ni Althea. Hawak niya ang kamay nito, pinupunasan ang pawis sa noo, at binubulungan ng mga salita ng pagmamahal at pampalakas loob. "Kaya mo yan, mahal. Isipin mo si Baby Dae. Malapit na natin siyang makita," paulit-ulit na sabi ni Xander. Ang boses ay naghahalo ang pag-aalala at pananabik. Nakikita ni Althea ang pag-aalala sa mga mata ni Xander, at iyon ang nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas. Ang bawat pag-ire ay tila walang katapusan, ang bawat sakit ay parang hindi na matatapos. Ngunit sa bawat sandali, naroon si Xander, ang kanyang matatag na sandigan. Isa pa, Jingres Imperial. Malapit na, sigaw ng Obgyn, si Dra. Ramirez, na siyang tumutok sa pagbubuntis ni Althea. Sa huling malakas na pag-ire, kasabay ng isang malakas na sigaw ni Althea, narinig nila ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo, ang unang iyak ng kanilang anak. "Congratulations! It's a healthy baby boy," masayang anunsyo ni Dra. Ramirez. Napuno ng luha ang mga mata ni na Althea at Xander. Si Xander ay napayakap kay Althea, paulit-ulit na hinahalikan ang noo nito. "You did it, mahal. Ang galing-galing mo." Ang maliit na sanggol, balot sa puting kumot, ay inilapit sa kanila.
Ang mumunting mukha, ang mapupulang labi, ang maliliit na kamay, perpekto. Siya si Alexander Ricardo Imperial V. Naiiyak na bulong ni Althea habang marahang hinahaplos ang pisngi ng anak. Ang aming VV. Si Xander, na karaniway napakatatag, ay hindi napigilang mapahikbi habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Isang pamilya. Isang pamilyang binuo ng pag-ibig at katapatan. Pagkatapos linisin si Gigi at ang mga kinakailangang pagsusuri, inilipat si Althea sa isang private room. Si Xander ay hindi na halos umalis sa tabi nila. Habang mahimbing na natutulog si Althea, pagod ngunit masaya, si Xander naman ay nakatitig lang kay Izzy na nasa bassinet sa tabi ng kama. Kamukhang-kamukha mo ako, anak, nakangiting bulong ni Xander. Pero sana, makuha mo ang kabutihan at katatagan ng mommy mo. Ikaw ang aming pag-asa, ang aming biyaya. Hindi nagtagal, dumating sina Don Ricardo, Doña Esmeralda, at Don Gregorio, kasama si Chlo na hindi magkamayaw sa excitement. Ang kwarto ay napuno ng saya at pagbati. Ang apo ko, masayang sabi ni Don Ricardo, maingat na sinilip si Gay. Manang-mana sa lolo niyang gwapo. Naku, Papa, kay Xander po yan nagmana, natatawang sabi ni Althea, na medyo nagising na. Sa akin kaya, sabad ni Don Gregorio, nakangiti. Ang ilong, imperial na imperial. Si Doña Esmeralda naman ay abala sa pag-aasikaso kay Althea, tinitiyak na komportable ito. Magpahinga ka, Hija. Marami kang pinagdaanan. Si Chlo naman, pagkatapos makipagsiksikan para makita si I, ay niyakap si Althea. Bes, ang ganda-ganda ng baby nyo. At ang tapang mo. Congrats talaga. Ang mga unang araw ni Gigi sa mundo ay puno ng pagmamahal. Si Xander ay naging hands-on na ama. Siya ang nagpapalit ng diaper, nagpapatulog, at tumutulong kay Althea sa pag-aalaga. Natutunan niyang ibalanse ang kanyang trabaho bilang sihi at ang kanyang bagong tungkulin bilang ama. Madalas, sa opisina niya na tinatapos ang ibang trabaho para makauwi agad sa mag-ina niya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Gigi sa pagitan nilang mag-asawa sa kama, pinagmamasdan nila ito. Hindi pa rin ako makapaniwala, Xander, mahinang sabi ni Althea. Nasa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, heto tayo ngayon. Buo at masaya. Niyakap ni Xander si Althea. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tayo ang para sa isa't isa. Si Vicky ang patunay niyan. Naaalala mo pa ba yung unang pagkikita natin sa department store? Natatawang tanong ni Althea. Ang suplado mo noon. Akala ko, hindi ka na marunong umiti. Napangiti si Xander. Ikaw kasi ang kulit mo. Pero kung hindi dahil sa sapatos na yon, siguro hindi tayo nagkakilala ng ganito. Siguro nga. Ang sapatos na iyon ang naging tulay para sa ating love story, sabi ni Althea. Ang pinakamahal na sapatos sa buhay ko, pero sulit naman. Hinalikan ni Xander ang noo ni Althea, pagkatapos ay ang tungkin ng ilong ni Ivy. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayo ang buhay ko. Lumipas ang mga buwan, at si Ivy ay lumaking isang bibo at malusog na bata. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat unang salita, at bawat unang hakbang ni Ivy ay ipinagdiriwang ni na Althea at Xander na parang pinakamahalagang pangyayari sa mundo. Si Althea ay naging isang full-time mom sa unang taon ni Ivy. Bawat sandali kasama ang anak ay pinahahalagahan niya. Si Xander naman, kahit gaano ka-busy sa Imperial Holdings, ay laging may oras para sa pamilya. Ang weekend ay sagrado para sa kanila, walang trabaho, puro pamilya lang. Madalas silang mamasyal sa parke, mag-swimming, o simpleng maglaro lang sa bahay. Ang relasyon ni na Althea at Xander ay lalo pang tumibay. Ang mga hamon ng pagiging magulang ay hinaharap nila ng magkasama, bilang isang team. May mga gabing puyat, may mga araw na pagod, ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa, at kay Ivy ang nagiging lakas nila. Mahal, anong masasabi mo kung mag-start ako ng maliit na online business? Tanong ni Althea kay Xander isang gabi, habang pinapatulog nila si Ivy. Mahilig si Althea sa baking, at naisip niyang gawin itong negosyo. That's a great idea, mahal, agad na sagot ni Xander. Full support ako sa'yo. Anong kailangan mo? Capital. Marketing. Just tell me.
Gusto ko lang ng something na magagawa ko habang nasa bahay at inaalagaan si G, paliwanag ni Althea. At saka, para maisarili rin akong pinagkakaabalahan bukod sa pagiging mommy. Tinulungan ni Xander si Althea na i-set up ang kanyang maliit na bake shop online. Mula sa pagbili ng mga gamit hanggang sa paggawa ng website, si Xander ang naging numero unong taga-suporta niya. Hindi nagtagal, naging kilala ang kay Althea Sweet Treats dahil sa masasarap nitong cake at pastries. Ang pamilya Imperial at si Don Ricardo ay laging present sa buhay ni Iggy. Si Doña Esmeralda at Don Gregorio ay madalas dumalaw, o di kaya si Iggy ang dinadala ni na Althea sa bahay ng mga ito. Si Don Ricardo naman, kahit nasa probinsya, ay laging tumatawag at nagpapadala ng mga regalo para sa apo. Isang araw, habang naglalaro si Xander at ang 2 taong gulang na si Iggy sa garden, napansin ni Althea ang isang pamilyar na kotse na huminto sa tapat ng kanilang gate. Bumaba mula rito si Chloe, kasama ang isang lalaki. Bes, sigaw ni Althea, sinalubong ang kaibigan. At sino itong kasama mo? Dea, si Miguel nga pala, pakilala ni Chloe, medyo nahihiya. Boyfriend ko. Wow, Bes. Finally. Akala ko, tatandang dalaga ka na, biro ni Althea, niyakap si Chloe at kinamayan si Miguel. Si Miguel ay isang architect, mukhang mabait at seryoso kay Chloe. Grabe ka naman. Siyempre, kailangan kong maghanap ng sarili kong Xander Imperial, no, natatawang sabi ni Chloe. Nagkwentuhan sila sa sala. Nalaman ni Althea na matagal na palang magkakilala sina Chloe at Miguel, at ngayon lang sila nagkalakas ng loob na aminin ang nararamdaman nila sa isa't isa. Nakaka-inspire kasi kayo ni Xander, Dea, sabi ni Chloe. Pinatunayan niyo na may true love at happy ending talaga. Napangiti si Althea. Totoo nga. Ang kwento nila ni Xander ay hindi perpekto ang simula, puno ng mga pagsubok, ngunit sa huli, ang pag-ibig pa rin ang nanaig. Sa 3 kaarawan ni Iggy, naghanda sina Althea at Xander ng isang malaking children's party sa kanilang bakuran. Ang tema ay superheroes, ang paborito ni Iggy. Ang buong pamilya at mga kaibigan ay naroon. Habang pinagmamasdan ni Althea si Xander na karga-karga si Iggy, parehong nakasuot ng Superman costume, at masayang nakikipaglaro sa mga bata, na puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Lumapit siya sa mag-ama niya. Happy birthday, Thy little superhero, bati ni Althea kay Thy, hinalikan ito sa pisngi. Mommy, look! I'm Superman, masayang sabi ni Iggy, ipinapakita ang kanyang munting kapa. Nga, anak. At si Daddy ang original Superman mo, sabi ni Althea, tumingin kay Xander ng may pagmamahal. Niyakap ni Xander si Althea, hawak pa rin si Iggy. At ikaw naman, mahal, ang aming Wonder Woman. Ang nagbibigay sa amin ng lakas at pagmamahal. Sa gitna ng tawanan at kasiyahan, sa ilalim ng maaliwalas na langit, alam ni na Althea at Xander na ang kanilang pamilya ang kanilang pinakamahalagang yaman. Ang kanilang pag-iibigan, na nagsimula sa isang hindi inaasahang pagtatagpo at nasubok ng mga pagdududa at kasinungalingan, ay namulaklak sa isang pagmamahalang wagas at panghabang buhay. Ang bawat araw kasama si Iggy ay isang biyaya, isang paalala na sa dulo ng bawat unos, laging may sisikat na bahaghari. At ang kanilang bahaghari ay ang kanilang masaya at buong pamilya. Lumipas pa ang 3 taon. Ang kay Althea Sweet Treats ay hindi na lang isang online backshop, nagkaroon na ito ng isang maliit at kaakit-akit na cafe sa isang kilalang mall, sa tulong at suporta pa rin ni Xander. Si Althea ay naging isang matagumpay na teamompreneur na hinahangaan hindi lang sa kanyang masasarap na produkto, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa pamilya. Si Iggy naman ay 6 na taong gulang na, isang bibo at matalinong bata na nagmana ng katalinuhan ng ama at ng kabutihan ng ina. Siya ang panganay na kuya. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Althea sa kusina, naramdaman niya ang 2 maliliit na braso na yumakap sa kanyang mga binti. Mommy! Mommy, isang matinis na boses ang tumawag. Napangiti si Althea at yumuko. Yes, the little princess. Anong kailangan ng aming Alexa? Si Alexa Marie Imperial, o T. Lexi sa pamilya, ay ang kanilang 4 na taong gulang na bunso. Isang napakakulit at palabirong bata na may mga matang kumikislap na parang bituin, katulad ng kay Althea. Siya ang prinsesa ng pamilya, ang laging nagpapangiti sa lahat.
Daddy and Kuya Iggy are playing basketball outside. Can't play too, tanong ni Lexi, ang mga matay puno ng pananabik. Siyempre naman, anak. Pero mag-ingat kayo, ha, sabi ni Althea, hinalikan ang noo ng anak. Lumabas si Althea sa hardin, dala ang isang pizza ng iced tea at mga cookies. Naabutan niya si Xander na tinuturuan si Jie kung paano mag-shoot, habang si Lexi ay masayang tumatakbo-takbo, sinusubukang agawin ang bola. Ang tawanan nila ay musika sa pandinig ni Althea. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang kanyang mag-aama. Ito ang larawan ng perpektong kaligayahan para sa kanya. Ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya nang higit pa sa inaakala niya, at ang kanilang dalawang anak, isang lalaki at isang babae, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Lumapit si Xander sa kanya, pawisan ngunit nakangiti. Mukhang napagod ang mga alaga ko, sabi nito, umupo sa tabi ni Althea at inakbayan siya. Si Iggy at Lexi naman ay lumapit din, naupo sa damuhan sa harap nila, sabik sa merienda. Mommy, when I grow up, I want to be a baker like you, masayang sabi ni Lexi, habang humunguya ng cookie. And I want to be TCE like Daddy, sabad naman ni Iggy, uminom ng iced tea. Napangiti sina Althea at Xander. Kahit ano pa ang gusto niyong maging, mga anak, sabi ni Xander, ang importante, maging mabuti kayong tao, may takot sa Diyos, at laging magmahalan bilang magkakapatid. At laging tandaan, dagdag ni Althea, na mahal namin kayo ni Daddy. Kayo ang aming pinakamahalagang kayamanan. Niyakap nilang apat ang isa't isa, isang mahigpit na pamilyang yakap. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, napuno ng pasasalamat ang puso ni Althea. Ang kanilang pag-ibigan ni Xander, na nagsimula sa isang hindi pagkakaunawaan dahil sa isang pares ng sapatos, ay humantong sa isang buhay na puno ng pagmamahal, tawanan, at dalawang magagandang anak na nagbibigay kulay sa kanilang mundo. Sina Iggy at Lexi ang kanilang buhay na pamana, ang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lagpasan ang lahat ng pagsubok at sa huli, laging hahantong sa isang masaya at kumpletong pamilya. Hindi man naging madali ang kanilang simula, natagpuan ni na Althea at Xander ang kanilang key happily ever after, hindi lang sa piling ng isa't isa, kundi sa piling din ng kanilang dalawang anghel, si Alexander Ricardo at si Alexa Marie. Ang kanilang kwento ay isang paalala na minsan, ang mga hindi inaasahang pagtatagpo ang siyang nagdadala ng pinakamatatamis na biyaya, at ang pag-ibig, kapag wagas at totoo, ay laging magtatagumpay. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya imperial ay nanatiling matatag, puno ng pagmamahalan at pag-unawa. Si Althea at Xander, kasama ang kanilang dalawang anak, si Iggy at Lexi, ay patuloy na lumikha ng masasayang alaala, pinapatunayan na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa simpleng pagmamahalan ng isang pamilya. Ang ani ng pag-asa sa gitna ng unos. Sa kabila ng payak at minsang kapos na pamumuhay sa kanilang maliit na dampa sa gilid ng luntiang palayan, hindi kailanman narinig na nagreklamo ang mag-asawang sina Alma at Ruben. Para sa kanila, ang bawat pagsikat ng araw ay biyaya, at ang bawat butil na kanilang inaani ay simbolo ng pag-asa. 7 taon na silang kasal, pinagbubuklod ng pagmamahal at pangarap na magkaroon ng supling na magpapasigla sa kanilang tahanan. Ang maliit na lupang sakahan, na tanging pamana ng yumaong ina ni Alma, ang kanilang naging sandigan sa araw-araw na pakikibaka. Mahal, maghinay-hinay ka muna. Tila hindi ka napapagod sa pag-aararo, mula pa kaninang madaling araw, ang malambing na paalala ni Alma nang datnan niya si Ruben na pawisan, ngunit may ngiti sa mga labi. Ayos lang ako, Alma ko. Kailangang samantalahin ang magandang panahon bago pa man muling bumuhos ang ulan. Alam mo naman, ang pagtatanim ay di biro, lalo na't ito ang ating buhay. Tugon ni Ruben, sabay punas ng pawis sa noo gamit ang lailayan ng kanyang lumang kamiseta. Isang hapon, tila nagdilim ang kalangitan. Ang dating banayad na simoy ng hangin ay biglang naging malakas na hagupit. Dumating si Bagyong Rosing, dala ang malakas na ulan at nakatatakot na kulog at kidlat. Nawala ng kuryente ang kanilang buong baryo. Sa gitna ng kadiliman at halinghing ng hangin, lalong tumindi ang kanilang pag-aalala. Mabuti na lamang at dumating ang kanilang matalik na kaibigan at kumparing si Kiko, dala ang isang maliit na gasera. Pereng Ruben, Mereng Alma, eto muna ang gamitin ninyo. Delikado ang kandila sa ganitong lakas ng hangin, sabi ni Kiko, basang-basa ngunit may malasakit sa tinig.
Pinatuloy nila ito at inalok ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang bagsik ng kalikasan sa labas ng kanilang bintana. Tumagal ng halos magdamag ang unos. Kinabukasan, sa paghupa ng bagyo, agad dinungo ng mag-asawa ang kanilang bukirin. Laking panlulumo nila nang makitang malaki ang pinsalang idinulot nito sa kanilang mga pananim. Habang nililibot ni Alma ang gilid ng kanilang lupa, malapit sa isang matandang puno ng balete na kilala sa mga kwento ng kababalaghan, isang mahinang iyak ang kanyang narinig. Noong unay inakala niyang guni-guni lamang ito, ngunit nang muli itong marinig, dalawang magkaibang iyak ng sanggol, sinundan niya ang tunog. Sa paanan ng balete, natagpuan niya ang isang maayos na nakalatag na banig, at sa ibabaw nito ay isang malinis na bayong. Sa loob nito, mahimbing na natutulog ang dalawang sanggol na kambal, balot sa mamahaling lampin. Ang isa ay lalaki, ang isa ay babae. Sa liig ng bawat isa ay may nakasabit na maliit na kwintas na may pilak na medalyon, sa isa ay nakaukit ang pangalang Tilio, sa isa na Maidluna. Diyos ko! Sinong walang puso ang nag-iwan sa mga anghel na ito rito? Bulalas ni Alma, halo ang awa at pagtataka. Dali-dali niyang tinawag si Ruben at ang mag-asawang Kiko at Lita. Namangha sila sa kutis at kagandahan ng mga sanggol. Maring Alma, baka ito na ang sagot sa inyong mga panalangin, sabi ni Lita, ang asawa ni Kiko. Sa dinami-dami ng lugar, dito pa talaga sa malapit sa inyo iniwan. Baka kayo talaga ang itinakdang mag-aruga sa kanila. Nagkatinginan sina Alma at Ruben. Sa kanilang puso, naramdaman nila ang kakaibang koneksyon sa mga sanggol. Bagamat naisip nilang idulog ito sa barangay, nangibabaw ang takot na baka mapunta lamang ang mga bata sa hindi mapagkakatiwala ang mga kamay. Sa huli, nagdesisyon silang iuwi ang kambal. Tama ba itong ginawa natin, Alma? Tanong ni Ruben nang nasa bahay na sila. Mas mabuti na ito, Ruben. Dito, sigurado tayong mapapalaki natin sila ng maayos. Sasabihin nating mga pamangkin ko sila na ipinaampon sa atin, sagot ni Alma, habang maingat na inihahanda ang higaan para kina Leo at Luna. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay ni na Alma at Ruben. Ang dating tahimik nilang dampa ay napuno ng tawa at iyak ng mga sanggol. Si Ruben ang nagbanat ng buto sa bukid habang si Alma ang nag-alaga sa kambal. Nakita ni Ruben ang kislap sa mga mata ni Alma na matagal na niyang hindi nasisilayan ang kislap ng isang ina. Lumipas ang 10 taon. Sina Leo at Luna ay lumaking mababait, masisipag, at mapagmahal na mga bata, bagamat minsan ay may kapilyuhan din, lalo na si Leo. Nasa ika-4 na baitang na sila sa elementarya. Ginawa ni na Alma at Ruben ang lahat upang mabigyan sila ng maayos na buhay at edukasyon, kahit pa nangangahulugan ito ng pagdoble kayod at pagtitipid. Isang araw, umuwing umiiyak si Luna. Mama! Papa! Si Kuya Leo po, nakikipag-away na naman. Agad na tumakbo ang mag-asawa at naabutan si Leo na handa ng sumuntok sa isang batang nang aasar sa kanila dahil daw amo ilupa sila at mahirap lang. Pinatahimik nila ang sitwasyon at kinausap si Leo pag-uwi. Anak, hindi dahas ang solusyon, paliwanag ni Ruben. Pero papa, nilalait po nila kayo ni mama. Ayaw ko pong apihin nila si Luna, sagot ni Leo, may luha sa mga mata. Niyakap ni Alma ang bata. Naiintindihan namin, anak. Pero may mas tamang paraan para ipagtanggol ang pamilya natin. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Isang araw, biglang nanghina at namutla si Luna. Hindi ito mapagaling ng gamot o ng lokal na albularyo. Dinala nila ito sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Doon nalaman nila na may isang pambihirang sakit sa dugo, si Luna, na nangangailangan ng mamahaling gamutan at pagsasalin ng dugo na wala sa kanilang probinsya. Gumuho ang mundo ni na Alma at Ruben. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking halaga? Sa gitna ng kanilang pag-aalala, naalala ni Alma ang balete kung saan niya natagpuan ang kambal. Tila may nag-udyok sa kanya na bumalik doon. Sa ilalim ng puno, may nakita siyang isang maliit na telang supot. Sa loob nito ay makapal na salapi at isang maikling sulat, para sa pagpapagamot ng aking anghel. Ingatan ninyo sila palagi. Ni. Bagamat puno ng tanong at pag-aalinlangan, tinanggap nila ang pera dahil sa matinding pangangailangan. Ginamit nila ito para sa pagpapagamot ni Luna.
Habang nasa ospital, dalawang di kilalang lalaki na maayos manamit ang naghanap kay Alma sa kanilang bahay, nagtatanong tungkol sa babaeng nag-iwan ng mga bata sa may balete. Pinaalis sila ni Kiko, ngunit nakaramdam na ng panganib ang mag-asawa. Nang makauwi sila mula sa ospital, habang naghahanda sila para sa susunod na pagpapagamot ni Luna, isang van ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang isang lalaking nagpakilalang si Eric. May binanggit itong code word na nasa sulat na kasama ng pera. Doon, sa loob ng van, isiniwalat ni Eric ang katotohanan. Ang tunay na ina ng kambal ay si Annalisa, isang dating kasambahay na nabuntis ng mayamang si Gustavo. Ang lolo ng mga bata, si Don Felix, ay sa kambal ipinamana ang lahat ng yaman nito, lingid sa kaalaman ni Gustavo. Nang malaman nito ni Gustavo pagkamatay ni Don Felix, nagplano itong iligpit ang mga bata upang makuha ang mana. Si Annalisa, sa tulong ni Eric, na tapat na tauhan ni Don Felix, ay itinakas ang mga sanggol at iniwan sa lugar kung saan alam niyang may makakakita at mag-aaruga, malapit sa bahay ni na Alma at Ruben. Si Gustavo ang nasa likod ng mga lalaking naghahanap kay Annalisa at ngayon ay alam na kung nasaan ang mga bata. Dinala sila ni Eric sa isang tagong bahay sa ibang bayan. Makalipas ang ilang araw, dumating si Annalisa, sugatan at pagod, nakatakas umano mula sa pagkakabihag ni Gustavo. Labis ang pasasalamat nito kina Alma at Ruben. Nagkaunawaan ang dalawang ina, nakita ni Alma ang sakit at pagmamahal sa mga mata ni Annalisa. Hiniling ni Annalisa na huwag munang sabihin sa mga bata ang tungkol sa kanya. Nagpasya si Eric na ilipat sila sa mas ligtas na lugar gamit ang isang pribadong van. Ngunit sa daan, tinambangan sila ng mga tauhan ni Gustavo. Nagkaroon ng habulan at putukan. Nagawang makaganti ni Ruben gamit ang baril ni Eric. Nakalusot sila pansamantala at nagtago sa isang malawak na tubuhan hanggang mag-umaga. Bumalik sila sa safe house, pagod at takot, ngunit laking gulat nila nang makitang naghihintay sa loob si Gustavo, kasama ang mga armado nitong tauhan. Akala niyo matatakasan niyo ako, ang mayabang na sabi ni Gustavo. Hinarap nito ang kambal. Ako ang tunay ninyong ama. At ang babaeng yan, sabay turo kay Annalisa, ang inyong ina. Itong mga hampaslupang ito, turo kina Alma at Ruben, ay mga tagapag-alaga lang. Sumagot si Leo, hindi po namin kayo tatay. Masama po kayo. Si Papa Ruben at Mama Alma ang magulang namin. Nagpanting ang tenga ni Gustavo. Nagtangka itong saktan ang bata, ngunit humarang si Annalisa, nagmamakaawang ibibigay na ang mana, huwag lang saktan ang mga anak. Pumayag si Gustavo at hiniling na tawagan ni Annalisa ang abogado para ayusin ang mga papeles. Ngunit sa halip na abogado, palihim na tinawagan ni Annalisa si Eric at ang mga pulis na dati ring tauhan ni Don Felix. Dumating ang mga pulis at nagkaroon ng matinding barilan. Sa gitna ng kaguluhan, muling nakatakas si Gustavo. Alam ni na Eric na hindi na sila ligtas doon. Dinala sila ni Eric sa pinakatatagong ari-arian ni Don Felix, isang mala-resort na bahay sa liblib na kabundukan. Doon, pansamantala silang nakahanap ng kapayapaan. Nabalitaan nila sa GII na inilabas na ang warrant of arrest para kay Gustavo dahil sa mga iligan itong gawain. Isang gabi, habang nanonood sila ng GII, biglang sumugod si Gustavo, mag-isa ngunit desperado. Nagpang-abot sina Ruben at Gustavo. Bagamat lumaban si Ruben ng buong tapang, nadaig siya ng laki at lakas ni Gustavo. Akmang babarilin na ni Gustavo si Ruben nang lumuhod si Alma at nagmakaawa. Gagawin mo ang lahat, tanong ni Gustavo, may ngising demonyo. Bago pa man makasagot si Alma, dumating si Eric kasama ang mga pulis na handa ng umaresto. Sa pagkakataong ito, wala nang nagawa si Gustavo kundi ang sumuko. Nahuli na rin ang mga kasabwat niya. Lumipas ang 6 na buwan. Nakulong si Gustavo at nasentensyahan ng mahabang pagkabilanggo. Napanatag na ang kalooban ng lahat. Sina Leo at Luna ay unti-unting naunawaan ang sitwasyon. Tinanggap nila si Annalisa bilang kanilang tunay na ina, ngunit hindi nabawasan ang kanilang pagmamahal at pagtingin kina Alma at Ruben bilang kanilang mga magulang na nagpalaki sa kanila. Sa araw ng kaarawan ni Alma, nagkaroon sila ng munting salu-salo sa kanilang bakuran, kasama sina Kiko, Lita, Eric at Annalisa. Mama Alma, happy birthday po. Salamat po sa pag-aalaga ninyo sa amin. Kahit nandito na po si Mama Annalisa, kayo pa rin po ang mama namin, sabi ni Luna, sabay yakap kay Alma.
At kayo po ang nag-iisa naming papa, dagdag ni Leo, nakangiti kay Ruben. Lumapit si Annalisa kay Alma, may dalang maliit na kahon. Isang simpleng kwintas na may disenyong araw at buwan, simbolo ng kambal. Hindi ito kabayaran, Alma. Ito ay tanda ng pasasalamat at pagkilala sa iyo bilang isang tunay na ina. Magkasama nating aalagaan at palalakihin sina Leo at Luna. Naggitian ang dalawang babae.